Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 59 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Ipinaalam ni Mimori kay Eve na magtatapos na muna ang kanyang paglalakbay kasama ang kanilang grupo. Gulat si Eve sa balita at agad na tinanong kung may nagawa ba siyang mali, lalo na't seryoso siyang tumulong sa misyon na iligtas ang prinsesa ng Nye. Ngunit pinawi ni Mimori ang kanyang pag-aalala, at ipinaliwanag na ang kanyang pagsama sa grupo ay bilang kabayaran sa utang na loob kay Seras. Ngayong nailigtas na ang prinsesa at nagampanan na ni Eve ang kanyang bahagi, wala na raw siyang obligasyong sumama pa sa kanilang paglalakbay. Nagtangkang tumutol si Eve, sinabing nais pa rin niyang tumulong, ngunit ipinaliwanag ni Mimori na ang desisyon ay para kay Liz. Si Liz ay isang batang bihasa at palaging tinatago ang kanyang damdamin. Ngunit sa totoo, ang nais lang nito ay mamuhay kasama si Eve, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Bagaman mabigat sa loob, tinanggap ni Eve ang pasya. Bago maghiwalay, nangako siyang laging handang tumulong sakaling kailanganin, at muling iginiit ang kanyang katapatan sa Best King Squadron. Nagtapos ang kanilang tagpo sa isang taos-pusong pakikipagkamay. Pagkaalis ni Eve, kinausap ni Mimori si Seras tungkol sa desisyong ito. Naiintindihan ni Seras na ito na ang pagtatapos ng paglalakbay ni Eve, at sang-ayon siyang may kakayahan na si Erika na protektahan ang sarili. Ngunit, si Seras ay nananatiling tapat, at buong loob na nagsabing mananatili siyang kasama ni Mimori hanggang sa pinakahuli. Tinanggap ni Mimori ang kanyang pananatili at nangakong poprotektahan siya kapalit ng kanyang katapatan. Tumakbo si Seras patungo sa kanya at nagsabi ng may kasiyahan na handa siyang sumama kahit hanggang sa dulo ng mundo. Sa kanilang emosyonal na sandali, inamin ni Mimori na dati inaakala niyang kailangang magkunwari upang tanggapin ng iba. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang tinatanggap siya ni Seras sa tunay niyang pagkatao. Naghalikan sila, isang pagpapahiwatig ng mas malalim na ugnayan. Kinabukasan, masaya si Seras. Tinukso sila ni Erika tungkol sa nangyari noong gabi, ngunit simpleng sinabi ni Mimori na ipinagtibay lamang nila ang kanilang mga damdamin. Pagkatapos, tinanong ni Mimori si Erika tungkol sa kanyang kawalan ng ngiti. Inamin ni Erika na dahil sa matagal na pagkakahiwalay at kalungkutan, tila nakalimutan na niyang ngumiti. Dagdag pa niya, pinili niyang huwag na muling tumawa hanggat hindi niya nakikitang pinabagsak si Diyosa Vices na siyang kumuha ng kanyang potensyal. Hanggang mangyari iyon, ginagamit niya ang salitang ridiculous kapalit ng pagtawa. Ibinigay niya kay Mimori ang isang kwintas, isang susi na magbubukas ng daan patungo sa pinakaliblib na lupain, kung saan naninirahan ang mga pinagbabawal na tribo at nilalang. Dito, kailangang matutunan ni Mimori ang mga ipinagbabawal na mahika upang pabagsakin si Vices. Ipinaalala rin ni Erika na maaari siyang banggitin upang makuha ang tulong ng hari sa lugar na iyon. Nagpasalamat si Mimori at dumating sina Seras at Liz. Sinabi ni Seras na nais ni Liz na magpasalamat bago sila tuluyang magpaalam. Tumugon si Mimori at sumama na kina Erika upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, abala ang Eastern Army sa matinding labanan laban sa mga nilikhang halimaw ng dakilang emperador ng demonyo. Sina Hijiri Takao, ang kanyang kapatid na si Itsuki, at si Kirihara ay nakikipaglaban sa rumaragasang hukbo ng kaaway. Habang lumalala ang sitwasyon, ginamit ni Hijiri ang isang malakas na kombinasyon ng mahika, apoy at blizzard na lumipol sa maraming kalaban. Humanga si Itsuki sa kakayahan ng kanyang ate, habang si Kirihara naman ay ginamit ang kanyang Dragon Blaster upang mas lalo pang gibain ang hukbo ng demonyo. Dahil sa pinagsamang lakas ng mga bayani, napilitan ang dakilang emperador ng demonyo na umatras. Pinagmamasdan ni Vices ang mga kaganapan at napansin ang pag-usbong ng natatanging mga kakayahan ni Hijiri at Kirihara, bagaman nais ng ilan sa hukbo na habulin ang kaaway. Pinili ni Commander Sigurd Sigmus na umatras at umiwas sa labis na pinsala. Naisip ni Kirihara na ang laban na ito ang simula ng kanyang pag-angat sa tinaguriang Battle of Kings. Sa ilalim ng kanyang templo, tinanggap ni Vices ang ulat tungkol sa mga kaganapan sa Nye.
Natuklasan niyang ang Ashinto, na siyang pinagmulan ng grupong minsang tinalo ang pinakamalalakas ng sangkatauhan, ay muling umusbong, gamit ang makapangyarihang mahika, upang pabagsakin ang mga sundalo ng demonyo. Higit pa roon, nabigla siyang malaman na si Seras Ashrain ay buhay pa, at aktibo na naman ang Maliking Squadron. Sa halong tuwa at interes, kinilala ni Vesis ang lumalaking banta ng bagong puwersang ito na posibleng magpabagsak sa kanya sa hinaharap. At dito nagtatapos ang chapter 59 ng Failure Frame. Patuloy lang po sa pagsubaybay para sa susunod ang kabanata.